tuklas ng basics, gusto ko makita natin sa malalim na paraan. Okay, so just join me as we journey this afternoon. Okay, so giving thanks unto the Lord for His good. Alam nyo, ako po, mayroon naman akong kaisa-isang sports. At ito'y walang iba kundi yung basketball. Nagpakadalubhasa pa ako dyan kasi kaisa-isa lang yan. Okay? So by the grace of God, naging MVP din naman kahit papano. Ayun lang naman yun. Okay, so nangyari po yan. But, nung ako po ay tinawag ng Panginoon, nagtataka ko tuwing championship, palagi akong may gawain sa church. So nakuha ko na yung point ng Lord. Gawanan mo yan. So nilet ko siya. Isa na tuklasan ko, dati, nung luma pa, dati pa yung basketball, ang mga shorts maiksi at saka masisikip. Diba? At wala pong perfect short. At wala pong walang pakialam kung anong tira. Ang importante, ang basic dyan, dapat pumasok. Okay, so tingnan natin yung basketball. Nowadays, nagbago ang labas. Wala ba? Okay. Before, wala silang pakialam kung anong hagis ang gagawin basta pumasok. So yan na ngayon, yan ngayon ang itsura ng mga basketballista. Pero dati, ganito talaga. Ayan. Okay? So, dati pag ganyan ka, wala magtatawa sa'yo. Pwede kang pumorma, pwede kang maglaro. Another thing, ang dami ng borluloy ngayon. Hindi ko alam bakit parang tricycle driver o... Pwede bang palitan niya na yan? Hindi ako matuloy-tuloy. Okay, so, to make a long story short, kumukuha si Pastor Rachi ng laptop. Okay? So, marami pong nagbago. But again, di ko pwede may tuloy. Nandun yung climax. Ulitin mo. Dahan-dahan lang. Ngayon, mayroon ng ganyan. Samantalang dati, ganito lang naman. Yan, no? Kahit kung yan ang forma mo, pwede na. So, yan parang ang laki ng pinagbago. Now, pati yung paraan ng pagsushoot, binago din. Tingnan natin. Oh. Okay? Sa Amerika yan. Hinanap ko sa Pilipinas, may Michael Jordan din tayo. Pakita mo. Basta? Sariles ko ng train yan. Guess natin? Si Jordan pumalag. Sabi niya, di po pwede. Gumawa siya ng kagilagilalas. Ito yun. Nawala yung ulo, itataktak niya kasi balik-balik. Sabi ng mga Pinoy, para mo, yan lang makaya mo, meron kami. Ang ganda na ng momentum eh. Ulitin ko na naman sa simula. Kaya tanong mo natin kasi nandoon yung yung pag-uusap natin. Ha? Ayaw yung USB. Yan ang kayamanan. Naiwan ko yung printer. Okay, so, ayan na. Ay, salamat. Nagtataka ko, parang may sabotage na nangyari. Yung kay Pastor mo, dire-diretso. Okay, Jordan ha, gusto nyo gayahin ha? Ito, tingnan natin kung kaya nyo. Sabi ng mga Pinoy, yan lang bang kaya mo? Ito naman sa amin. Ha? Ano? Kakayanin mo yan? Yan ang basketball na walang ribbon. Sabi ni Jordan, talagang gusto yung tumapat ha? Eto. Pakita mo. Sumakay na siya.
Eto, pag natalo niyo pa ako, sabi ng mga Pinoy. Ganun lang ba? Mas may malupit kami dyan. Kita mo. Ayan, malupit. Okay? Ewan ko matatalo niyo pa ni Jordan to. Nasa barko, kinabit yung ring. Okay? These are sophisticated and basics basketball. What does it mean? Because as time goes by, ang Christianity ay parang naging sophisticated to the point that we forget the basics. Okay? What are the basics? Sabihin mo lang, itutuloy ko pa ito. O sabi mo na katabi mo. Mag-usap tayo. Pag-isipan yung ba't yung barko. Okay na? Okay na? Ayos? Okay. Okay. Ngayon, ako lang ang may control. Makakapigil sa akin. Huwag kang pumindot dyan. Wala namang, tuloy na to. Pagkasabi mo sa katabi mo, tuloy na. Okay? Alam mo ha? Ang galing ko pa sa Archie bumawi ha. Okay? Salamat po. Ayan po. So, okay, sumakay na siya. Mas malupit na mga. Okay. So, basics in Christianity are very important. Why? Walang naging dalubhasa kung hindi nagsimula sa basic. Naging Kristiyano tayo, di naman tayo magaling agad. Pero nung tumatagal, habang dumadaming alam, medyo nagiging mataas na din. But again, don't forget the basics. Okay, what are the basics? Okay, don't major on minors. Let's major on essentials. What are the essential things? Okay, let's go back to the basics. Why I believe basics are foundation. Sa basketball, kahit na idakdak mo yan, at yung payat, igaganon niya lang, basta pumasok, score yun. So huwag natin tingnan yung mga sophisticated way of shooting the ball, but let's look at the end result, which is the points. Pag-shoot, kahit pa paano sinute, basta na-shoot, okay yun. Amen? Amen? Sa ngayon, we have lots of systems. Merong ganito, paano magparami, paano magganito. Okay naman yun. But again, don't forget the basics. Such as, okay? Prayer. Sad to say, maraming sa atin, dahil masyadong tayong acquainted sa prayer, anong ginagawa? Ang prayer natin parang hindi na ganun ka sincere. May kausap pa ako? Parang yung prayer normal na lang. Well, sabi ng iba, prayer is just like breathing. But again, pag alam mo yung kahalagahan ng prayer na ito pala ay nagwawasak ng gawa ng diablo, you will give a very vital and important time with your prayer life. What else? Faith. Normal din. Don't you know na sinabi dito ni Lord? If you have faith like a mustard seed, you can say to this mountain. Alam ko, walang this word tumatawag. Okay, what else? Meditating God's word. It's very important. Why? Because prosperity and victory is always related, connected to the Word of God. Amen. These are the basics. Pero pag na-introduce na sa atin ng alin, itong mga bagong G12, I have nothing against G12. Itong mga bagong pamamaraan, we forgot the basics. Don't you know na yung pagpaparami, nakaugat lang naman dito sa basics? Amen? Oh, tingnan natin. Today, let's talk about gratefulness to God.
Okay ba yan? Okay. So ngayon, dahil Semana Santa, katatapos lang, magpabasa tayo. Okay? Ready na kayo? Magbasa? Pagkasabi sa katabi mo, magbasa tayo. Okay, lahat-lahat ha? Okay? Basa-basa lang. Okay, 1, 2, 3. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Go! Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To Him who alone does great wonders. His love endures forever. Who by His understanding made the heavens. His love endures forever. Who spread out the earth upon the waters. His love endures forever. Who made the great lights. His love endures forever. The sun to order the day. His love endures forever. The moon and the stars to govern the night. His love endures forever. To Him who struck down the firstborn of Egypt. His love endures forever. And brought Israel out from among them. His love endures forever. With a mighty hand and an outstretched arm. His love endures forever. To Him who divided the Red Sea asunder. His love endures forever. And brought Israel through the midst of it. His love endures forever. But sent Pharaoh and his army into the Red Sea. His love endures forever. To Him who led His people through the wilderness. His love endures forever. To Him who struck down great kings. His love endures forever. And killed mighty kings. His love endures forever. Sihon, king of the Amorites. His love endures forever. And Og, king of Bashan. His love endures forever. And Kedar as an inheritance. His love endures forever. An inheritance to His servant Israel. His love endures forever. He remembered us in our low state. His love endures forever. And freed us from our enemies. His love endures forever. Ano ba? Okay. Kung mapapansin natin, the Bible, Psalms 136, begin with thanksgiving and it ends with thanksgiving. Okay? So, ibig ko pong balikan ito at bala habang binabaybay natin, pag mayroon kayong nakita at matutunan na malalim, nawa atin itong i-treasure. So, what's the biblical principle of giving thanks to God? 1 Thessalonians 5:18 says, give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Hinanap ko po sa isang translation sa Tagalog, ang salita ng Diyos, mas maganda. At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Amen. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo ng mga anak kay Kristo. Amen. So let's understand what is giving thanks. Kasi it's so easy to thank God when things are going well. Klaro? Pero pag maganda nangyayari, yung connection natin sa Diyos parang hindi ganun ka-intense. Pero pag ang pangyayari mabigat, doon tayo lalong lumalapit sa Diyos. Totoo ba ito? Amen. Pero ang tamang biblical principle in giving thanks to the Lord ay ganito. Maganda o hindi, anuman ang mangyari, ang sabi ng Bible, magpasalamat tayo sa Diyos. And lots of people today that doesn't understand this. Why? Ang akala natin, pag tayo Kristiyano, bedo process lahat. O, alam niyo nang sabihin ko kasunod, mayroong thorns. Pero ang ibig ko lang sabihin dito, clear as crystal, ang tunay na pagpapasalamat pala sa Panginoon is, kahit anong mangyari, with boldness, kahit madilim, kahit wala ka naintindihan, isa lang na nasa utak mo, Lord, you still sits on the throne. Amen. Now I understand. Ano ibig sabihin ng He reigns forever? Because gusto na Lord i-assure tayong lahat, mga anak, hanggat ako'y naghahari, kaya niyang gawin. He can make a way in the wilderness. Amen. He will make a way when there seems to be no way. Amen? Yan ang sinasabi ng Diyos, He reigns forever. Why? Because as long na siya yung naghahari, nakaupo sa trono, He's in command, He's in control. Amen. That is why in everything, give thanks. Laro po, pag sabi sa katabi mo, pasalamat tayo. Okay? Now, we should be careful not to grumble before God instead of giving Him thanks.
Kasi ho, kahit Kristiyano na, mayroon po tayong mga pag-grumble. Ano po sabi sa Bible? Numbers 14:26-28, the Lord said to Moses and Aaron, "How long will this wicked community grumble against me? I have heard the complaints of these grumbling Israelites. So tell them," this is very dangerous, "as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say." Laro ba tayo? Kaya nga ho, kaya sinasabi ni everything give thanks. Why? Because naririnig ng Diyos lahat ng ating sinasabi. Ano pong isang church member at isang pastor nag-usap sila, hanggang kailan natin magkaroon ng building? Hanggang kailan tayo mangungupahan? Pagod na ako. Sabi ng pastor, sabi naman miyembro, kung pagod ka pastor, mas pagod kami. Kaya sabi, kulang na lang, direktor eh. At bigyan mo ng background music. But because yun ang palagi lumalabas sa bibig nila, hindi yun ang palagi nangyayari. Dapat may nag-usap. Alam mo, nakikita ko, dito tatayo ang church natin. Amen. Dito. At ang opisina ko doon. Pastor, para malayo. Nakita niyo may store. Okay? So, ang lumalabas, dapat ganun palagi. I'm not teaching you positive speech, but I'm telling you, this is what the Lord wants to hear from His people. Why? Because He sits on the throne. Ang Diyos natin nakaupo sa trono, and He's in command. Malagit sabi ko nga kanina, gusto natin yumaman, gusto natin mabless. Ang tanong, kaya ba ng karakter mo tumanggap ng blessing? Because, binalikan mo ang Bible, ang dami ko nang binasa, ang sabi talaga ng Lord, walang mahirap sa akin. If God wants to bless you today, He can bless you. But the question is, are you ready? Gusto trial? Gusto trial? Pag may bumagsak na 1 million ngayon sa kamay mo, anong gagawin mo? Kita niyo mga mata niyo. Hindi alam. Ako, bigyan mo ako 1 million, alam ko nang gagawin ko. Ready ka ba yumaman? Loko. Hindi kayo ready. Hindi nyo nga alam anong gagawin eh. Ako, alam ko na. May allocation na yan. Kaya pagbaba ng pera, at diretso na eh. Pagkasabi sa katabi mo, planuhin ang pagyaman. Okay? Pinaplano yan. Ano si Pastor Archie? Okay. Okay, so I have a dozen reasons why we need to give thanks to God. Isang dosena lang. Kasi pag lahat ay napakarami yan. Una, we thank God for His awesome love for us. Okay? Scripture. The Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. What's good in God's love? Everlasting, unfailing, unconditional. Amen? Amen. Grabe pag-ibig to. Alam niyo, minsan pagka masyado ka na maraming alam, para bang yung basic ayaw mo nang intindihin, pero alam niyo, isang araw mupupo ako, bumalik ako sa basic, mas na-enjoy ko. Amen. Amen? Everlasting, unfailing. What kind of love is this? Amen. Anong meron tayo na pwede tayong mahalin ng Diyos? Wala! Ang sabi ko, wala. Amen. Ano meron tayo? Nakakainis. Articulate. Kaya maganda yung mayroon ka sinusundan. Mayroon ka i-refer. Articulate. Paarte na makulit pa. But the Lord, in spite of our shortcomings, in spite of our failures, in spite of our brokenness, God still receives us. Amen? May reason ba namin magpasalamat sa Diyos? Of course there is. Amen? Meron. Ano pa? Ito po. Psalms 36:7. How priceless is your unfailing love, O God. People take refuge in the shadow of your wings. Priceless. Amen. Amen. Alam niyo ho, ang Diyos, nakakatuwa. Bakit? Grabe pag pumibig. Tama ang kanta ni Ray Valera. Huwag kang mag-isip ng ano pa man. Ray Valera ba, boses? Adjust natin. Makapaliwanag mo, hindi na kailangan. At kahit ano pa ang
iyong Rebalera. Nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. And the people sing, tuloy mo! Tapusin nyo! Totoo hindi? Kay Lord lang totoo. Sa tao hindi. Isang malakas sa palakpak. This is true! Maging sino tayo, mahal tayo ng Diyos. Bulok ko ang buhay ko. Bulok. But when I came to God, hindi Lord nakita yung kabulukan eh. Nakita ni Lord, alam mo, wasak to, pwede itong baguhin. At pag binago to, ito marami itong pwedeng marating at maabot na buhay. His love always gives us another chance. Amen? Yan po yan, no? The ultimate proof of His love. Yan, katatapos lang. For God so loved the world. Ayan, ito, tama. Pastor Jojo, si Sam. Payag ka bang ibigay si Sam kapalit ng kaligtasan ng mga abo sayad? Hindi sayap-sayad. May sayad eh. Kaisa-isa lang yun. Pwedeng mamatay. Para kanino? Sa mga tao mababait. At minsan mahirap din eh. But the point is, what's the reason bakit binigay ng Diyos ang kaisa-isang anak? Don't you know that Jesus is the darling of heaven? Amen. Heaven is heaven because of Jesus. This time, mayroon siyang isisave mga taong bulok, mga taong wasak. What made the Father gave His Son for our salvation? Ano po? Love. Pakisabi sa katabi mo, love. Kaya kailangan natin maintindihan. Bakit balik sa basic? Why? Pag maintindihan mo yung love of God, kahit na walang papansin sa'yo, okay ka lang. Amen? Kahit walang papansin sa'yo. Ang sabi mo, kahit walang papansin sa'yo. Bakit? Only in God's love, you are secure. Meron kami. Okay, mahal ko asawa ko, mahal niya ako, pwede na, di namin alam kung sino mauna. So, pag naiwan ka na, paano ka na? But the Lord is, gusto na Lord, ma-secure tayo eh, sa kanyang pag-ibig. Another thing, number 2, ito po, lalaliman natin ang pati ha, His awesome sacrifice. Ano pa sabi? But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Ano po nangyari dito? Alam niyo ho, inupuan ko to, pinag-aralan ko, grabe ang sakripisyo na ginawa ng Diyos sa atin. Amen. Alam niyo bakit? God is eternal life. He is eternal. Ang sabi sa tayo pa rin to. Okay? But the eternal God tasted death. Agree? Amen. Pero ba? Amen. Siya ay Diyos, hindi siya namamatay. Siya ay Diyos, buhay magpakailanman. But because of His great love for you and me, He tasted death. Alam niyo pa isa nakita ko? Yung kanyang nature na violate. Bakit? Dahil sa atin. God is a spirit. But He put flesh, He put blood, kadiri yon, hindi bagay sa Kanya. Pero kailangan may mapako sa krus para may dugong tumigis at yung dugo na yung maglilinis sa kasalanan. That's the sacrifice. A very great violation of what? Of His nature. Kaya sabi niya ng mga apostol, pinatay niyo ang author ng buhay. Who is that author of life? Jesus. That's the sacrifice of God. That is why, gusto ko maintindihan natin, kung tayo man ay maging leader rin lang, kung tayo man maging pastor rin lang, be the best pastor and be the best leader in the world. Why? Because napakamahal ng pinambayad sa atin. Amen. Amen? Ang tanong katabi mo, anong pangarap mo sa spiritual? Asan yan? Asan yan? Yun, no? Pangalan niyo? Cyrus? Buti pa.
Sabi, Pastor Jojo, tanungin mo, Pastor, pag-checkin yung suot. Pero ba't yung suot mo? Gusto ko maging pastor. Oh, di ba? Samantala iba, tanungin mo, ikaw gusto maging pastor? Ano? Buti pa yung bata. Bilis sumagot, gusto maging pastor. Okay? So, awesome ang sacrifice ng Lord sa atin. Alam niyo, pagkabulay-bulayan mo ito, mag-isa, ay, ang sarap. Ano pa ho? Number 3. His awesome gift. Ano awesome gift? Eternal life. Through Christ Jesus. Faith in Christ Jesus. For the wages of sin is death. These are common verses. But if you meditate, pag piniga mo, meron lalabas. Ano ibig sabihin? We are just strangers in this world. Amen? Pagkasabi mo sa katabi mo, tourist ka na lang dito. Pag ikaw ay maging turista sa ibang bansa, mayroon kayong itinerary. Okay, first day. Disneyland. Second day. Dapat ganun. Problema, yung turista, parang gusto dito na tumira. Yan ang gift ni Lord. Pagkatapos ng buhay natin dito, tuloy pa rin. Kay Lord lang may forever. Amen? Kay Lord lang may forever. Next. We deserve death, but He gave us eternal life. Number 4. His great faithfulness. Look at this. Pakibasa po. Sabay-sabay. 1, 2, read. If we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Maubos na lahat ng iyong katapatan. Maubos na lahat. God will remain faithful. Amen. Amen? Halika. Ton, halika dito. Yan po may malaki. Okay? Ay, ako dito. Ako ka sa akin. Pantay mong paa mo. Sabi ko'y pantay mo. Okay. Si Tonton, kunyari ko si Lord, hawak ko siya. Ganyan ang relationship namin. Si Tonton sa kanyang pakulitan, nakabitaw. Huwag kang matakot, kaya ko. Yan ang, parang wala lang, di ba? Pero nangyari ka, pag nahulog ka. Nasa mulog mo, o nakabitaw. Nakabitaw na, pero nakita niyo. Ito yung picture, hawak pa rin ni Lord. Hanggang isang araw, dahil nakita niya, di ko siya binitawan. Kapit ka na, nagpapamagod na ako. Hindi siya makabalik. Makiwanag ba tayo, mga kapatid? Yan ang faithfulness ng Diyos sa'yo. Kahit nakabitaw ka, hawak ka pa rin niya. Kaya magkamagisip, napayakan niyo. Hanggang kayo? Ito ang dahilan, ba't kailangan natin magpasalamat? Ano ba ho? Scripture po yan, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen? Every day, yung faithfulness ng Lord, pinaparanas niya palagi sa atin. Can I help you? Mula ulo, mula buhok, pababa hanggang buhok. Nagtataka ko sa iba, nagreklamo, mga buhok lang, pakabilis naman. Umaba. That's a sign of life. Pagkasabi sa katabi mo, huwag ka na mareklamo, gupitin mo na lang. Sino ka reklamo? Pag kabahang, take ka sa akin. Huwag kang pumikit. Kabahang ka pag hindi na tumubo yung buhok. Because there's a sign of death in you. Claro? Okay, so God is faithful? Can we shout it? God is faithful! Hallelujah. Number 5. His never-ending mercy. Can we read? 1, 2, 3. Kailangan ulit tayong pumalpak. Hindi ba dapat wala ka na ngayon? Amen. Huwag na tayo lumayo, ako na lang. Dapat wala na ako ngayon dito. But because my God is a merciful God.
Hindi si Maria ang merciful. Hindi siyang ina ng laging awa. Wala siyang awa. Ang tunay na merciful ay ang Diyos na buhay. Amen? Kaya walang ina na lagi sa tulong. Wala. Meron lang God, a merciful God. Amen? So, keeping merciful thousands, forgiving iniquities and transgression. Please, yes, we fail. Di pa naman tayo perfect. But one thing is for sure, the moment we fail, God's mercy overshadow our failures. Amen? Okay, sabi mo sa katabi mo, may awa ang Diyos sa'yo. Pero pag hindi ka tumigil, maging kawa-awa ka talaga. Okay? Okay, sabi sa katabi mo, tigil mo na yan. Ano naman yan? Huwag ka naman yan. Dapat mo na yan. His amazing grace. Look at this basics. Therefore, since we have a great high priest who ascended into heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses. But we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. What we need, mga kapatid, tama ang pinris si Pastor Ramon. Tama ang tinuturo sa atin ni Pastor Wilbert. Klaro po yan. But without the grace of God, it will be hard for us to fulfill and obey the teachings. Amen. Ano ang nag-enable sa atin? Di ba? For by grace you have been saved. Even yung salvation, grasya ang nagtulak sa atin para magawa yun. Yung ating kahinaan, yung weakness natin, na-overcome natin because of God's grace. Dapat yung grace na yan, palagi natin isa-isip, palagi natin pasalamatan para ano? Para mag-abound dyan sa buhay natin. Amen. Amen? At anong sabi ng Lord? Every time you sin, every time you fail, approach the throne of grace with confidence. Why? Because nag-invite ang Lord sa atin. Sino yung nakatin po doon sa ano? Yung in-explain na taga-victory, Pastor Red? Gusto explain ko yung grace? Kopyahin ko lang. Ang mercy sa grace, ipaliwanag ko sa isang ilustrasyon. Taga-victory po to. Si Pastor, sino po yun? Jeff. Okay. Pastor Jojo, nakita ko na yung kanyang bagong kotse. Alin. Palakpakan muna natin. Nauna akong kumatin sa mga mentoring, nakamotoron yung mga pastor dito. Karamihan. Alam mo, pagkakita sabi ng asawa ko, yun na siguro yung kay Pastor Jojo. Sabi ko, Lord, thank you. Pastor Jojo, nakamotor lang yan dati. Ngayon, 4 wheels na. Pakisabi mo sa katabi mo, si Pastor din namin. Okay, Pastor din namin. Pag hindi 4, 3 muna. Ay, bitin! Hindi natin tumakbo sa sisig, 3 lang. Apakin mo na. Okay? Okay, now, this is mercy. Pastor Jojo, drive siya. Nakalagay, no U-turn. Nag-U-turn siya. Inulit. Sabi Pastor Jojo, ako sir, di ko alam yan. Mercy muna tayo. Di ko alam yan. Di mo alam? Hindi talaga yun. Okay? So, power effect, ang sabi ng Inspirator, sige, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo. Di na kita titikitan. He deserve the penalty, but because of mercy, hindi tinuloy. Ito, grace. Sige, sir. Wala ng ticket. Sir, meron kaming opisina dyan sa ilalim. Okay? Punta po kayo doon. Parada lang kayo at susunod ako. Eh, siyempre, pagbibigyan ni Pastor Jojo yan, kasi di siya hinuli. Pagdating doon, sir, upo kayo, merong lazy boy na upuan. Upo kayo dyan. Tapos, paki-spa. Paki-spa. Hallelujah. Paki-masahe na rin. Kasi ito naman nangyari. Basta sir, relax ka lang. Pagkatapos yan, sir, ready na rin yung inyong merienda. May ice cream po, kompleto po yan.
To make a story short, natapos. Sabi ni Pastor Jojo, paano na ito? Sir, ang total po lahat ng church. Okay, sa ginawa sa'yo na pagbibigay ng relaxation is 10,000 pesos lahat. Sabi ni Pastor Jojo, wow. Okay, sir, tingnan lang. Lahat na yan, charge sa sweldo ko. My friends, that's grace. Amen. We do not deserve to go to heaven. We do not deserve to be saved by God. Amen. But because of His grace, in-extend ng Diyos yung langit. Di tayo dapat pwede doon, bulusok sa impyerno. He died for us. He's merciful. At the same time, yung grace in-extend. Ikaw at ako, pwede na. Saan? Pwede na lang. Mabaya naman. Amen? Ay, kulang naman yung palakpak na yan. Tapos, amazing grace! Amazing grace! Hallelujah! Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, kung may problema ka, huwag mo nang didibig. Ipasin niya. Sa tanda ko naman ako. Refresh. Thank you, ha? Okay? So, overflowing provision. Ano ba sabi sa Bible? Matthew 6:25-26. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds in the air. They do not sow, reap, or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Amen. Look at me, people of God. Basics are foundation. Dapat maintindihan natin ang ating values. Ang problema, yung ating value system, medyo may problema na konti. Ano ba mahalaga? Diyos o pera? Ano mahalaga? Diyos o pera? Bilis sumagot, Diyos! Tingnan mo yung pamumuhay, mukhang pera. Laro? So lumalabas yung value system natin. Di nyo ba alam, na pag may Diyos ka, pwede mo kitain pera. Dapat yung value system klaro na. Ano mahalaga? Pagkain o katawan? Parang takot na kayo sumagot ngayon. Ano ang importante? Pagkain, katawan? Ay, sus, kung kumain ka. Parang gusto mong parusahan ng katawan mo. Say your value system, nare-reveal. Laro ba? Mayroong mga tao pag kumain, parang galing sa kiyaro pakagig. Kung alam mo values mo, dapat klaro sa'yo, alagaan mo katawan mo. Kung ano lang pwede kainin, metod lang. Amen? Your value system should be clear. Dapat klaro sa'yo. Diyos ang importante sa pera. Bakit yung pera kikitain ko pag may Diyos ako? Dapat yung katawan mo, ingatan mo. Bakit? Isa lang yan. Amen? Kasi sa tabi mo, bawas kanin. Sabi mo na sa kanya, values. Balik sa grace. Okay? Masarap siya. Huwag mo sabihin nakikisa ka sa kanin. Okay. Number 8. Ito pang pinaka-hindi ko talagang lubos maisip. He had called and chose us. Klaro po, John 15:16, you did not choose me. You did not choose me, but I chose you. My God! Almost 8 billion na ang tao sa mundo!
Isa ka, saka isa ako sa pinili ng Diyos para maging inahan. At kulang naman yan. Lahat ng pinili, pumalakpan ng malakas at sumigaw ng hallelujah. Oh, clap your hands so you people and shout to the Lord in the voice of triumph. Hallelujah. Tama ang sinimulan ni Pastor Gilbert. Saksi ako, nakikita ko kung paano. Simula sa manalita-lita niya, tinitingnan ko. Ginagawa niya to. At nandito tayo. Tama si Pastor Mon. Parang tayong naka-tune in na. Pagka last Sunday, wala na tayong kinukuhang schedule. Bakit? Diretso agad dito. Why? Because we know, mapifeel na naman yung ating spiritual body. Lalakas na naman tayo spiritually. Pinili kasi tayo ng Diyos. Pagkasabi mo sa katabi mo, pinili ka. Yung pagpili sa'yo, ito pa. Para ano? Para bigyan ka ng karapatan. Para ano? Maging anak ng Diyos. Amen? Gawin natin benchmark si Pastor Jojo. Andiyan na yung kanya. Pagkatabi katabi mo, yung ngayon, kailangan. Kamote din yung tinanong ha. Tanungin nyo, yung ngayon, kailan? Kailan? Next year's daw, next year's. When I think of this, pag ako mag-isa, may problema, di naman ako may problema. Pag naalala ko ito, pinili ako ng Diyos sa sobrang dami ng tao, isa ako. Hindi lang pinili ha, binigyan pa ng assignment. Kayo din, leaders, hindi lang kayo binigyan, hindi lang kayo pinili, binigyan din kayo ng assignment na ano? Tapusin ang assignment ng pastor ninyo. Amen? Blessed? Blessed. Hallelujah. 9. His protection. Ilan sa atin ang nagbibiyahe, muntik-muntik na? Amen. Amen? Muntik-muntik na. Pero paglagpas nung sasakit, bakit? Nandiyan yan sa Bible. But the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Amen. Kahit anong atake ni Taning sa'yo, maglalaway lang siya, wala siya magawa. Bakit? Protektado! Protektado! Business mo, kotse mo, ariyan mo, pamilya mo, protektado! I prayed for my family. Tagal ko nang pinag-pray ang family ko. After 25 years. Kaya sabi mo sa katabi mo, 25 years. Kayahin yung pagkasabi ko. 25 years. Now, my father, my father, get together with my siblings. Sila ngayon. Ay, kasama ko na sa church. After 25 years. Bakit hindi ako bumigay? Why? Nakita ko yung nanay ko, tumipunta ko pa lang, anak, hindi ako pwede. Bakit? Masakit yung kayo. Wow, ang tagal na kita niya. Okay? Pero hindi ng Lord binigo. I just pray to God, Lord, I believe. Yung protection mo sa akin, yung protection mo sa kanila. Yung tatay ko, nung mayroon ng kalabang ko yan. O ano yan? Praise the Lord na naman. Sabi ko, hallelujah. Ngayon, ano sabi niya sa mga kapatid ko? Gayahin niyo po yan nyo. Tama ang ginagawa. Yes, no? Next na! Protektado! Ano ba? Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Kristo Jesus at hindi sila maaaring! Hindi sila maaaring! Amen! Hindi mo niya, dahil alam natin yung truth na to, mag-aalangan ng mamatapin. Amen. Yes. First, we draw near to Jesus. Second, we will be one with Jesus. Sabi ni Dr. Jonathan David, until one day your intimacy, you will be intertwined with Jesus.
Once intertwined with Jesus, the devil doesn't know when to attack. Why? Baka pagtama niya si Jesus, lagot siya. Amen? Pero, kaya pag-intertwined na parang lubid, wala na siyang chance para umatake. Sabi niya, wala akong magagawa sa school church builders. Doon ako sa open. Okay? So what else? Psalms 91 verse 11, He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. In all our ways. God will send His angels. Now of course, kami mga pastor nag-uusap, pinag-aralan namin ito. Nung mag-rebel itong si Satanas, na dating Lucifer, nakakuha po siya ng 1/3 ng mga angels. And these angels are not just simple angels. Kasi pag nagkodita ka, ang una mong pupuntahan, yung mga general. That is why pag binasa niyo Ephesians chapter 6 verse 12, for we're not fighting against flesh and blood, but against principalities, against the power of darkness. Why? Kasi mga may posisyon ito. But of course, paano manalo ang nilikha sa lumikha? Natalo. Pinalayas. Saan itinapon? Ano ba? Andiyan yung bumulong-bulong siya ngayon. Okay? But the ratio is this. Come on, me. This is according to the study. One devil is equivalent to 3 angels. One devil assigned to you, God assigned 3 angels to protect you. Amen? Wala talaga magawa sa'yo! Tatlo! Isa lang siya kung 30 timong na mag-30 angel ang babantay. Pag sabi mo sa kanya, tapos na ang laban! I-conquer na lang natin to! Amen? Gets ba? Sarap din pumalik sa basic. Okay? Kunting tiis. Pagkasasarap, sabi mo kunting tiis na lang, 3 na lang. His peace and rest is always available for us. Peace I live with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Matthew 11:28 to 30, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. I remember, kung nasa Unilever, mayroon pa akong isang disciple, ang sabi niya, Son, may libre ako ritong spa. Masahe. Whole body massage. Sabi ko, may bayad ba yan? Bayad na to. Wala pa akong kotse nun. Pumunta ako. Sarap po. Pagpasok ko pala, napakapantulog talaga. Para ka namin namasahe, papasok. Dapa, may butas na ganyan. Hallelujah. Yung ambience, grabe, sarap. Minasaya ko ng museo. Una muna, kami ni Mrs. kami dalawa eh. Pinakuluan muna kami, parang natin. Ito, basta ano ka muna. Ano ka muna. Okay? Paghilot ng gano'n, sarap ko. Sabi ko, ay salamat, nakapagpahinga ako. Paglabas ko, umulan. Kung gaano ka comfortable sa loob, ganun kasama yung loob ko pag uwi. Kinabukasan, pagbangon ko, parang ginulpin tayo. At sabi ko, Lord, ba't nangyari yun? Yan o, siguro na kami paliwanag eh. Kasi, kung gusto mo mag-rest, huwag yung katawan mo, magpahingahin mo, yung kaluluwa mo. Amen. Kasi ang pagod lang naman, mind, will, tsaka emotions mo. Pag naka-rest yung mind, will, tsaka emotions mo, automatic magpapahinga ang katawan mo. Amen. Pag isabi mo sa katabi mo, hindi na kukuha sa hilot dyan. Kaya mo sa hilot, kaya ka. Siguratin mo lang, magkamuhin na. Okay! Woo! Dalawa na lang! Ha? Oras! Yan. Oh, buhay pa mo. Okay, thank God for the fellowship of the believers.
na malakas. 1, 2, read. Parang iba-ibang version. Okay, tuloy. 1, 2, read. Hallelujah. Sabi ni Pastor Mon kanina, di naman tayo magkakamag-anak. Totoo. May mga Bisaya ba rito? Taas ang kamay ng mga Bisaya. Taas ang kamot. Okay? Pangasinan. Mga Ilocano. Tibaker. Okay? Okay? Awan. Okay, now, look at me. Kaya, church, it is composed of people who have different upbringings. Sabi ko, Lord, paggulo talaga sa loob ng church, bakit iba-iba? Ang mga Bisaya, ito po, di naman sa gaito talaga eh. Pareha siya manood ng sine, siya rin dalawang kumintuhan. Pero ginagawa nito na Pinoy, Netflix ito na Pinoy, hindi ko siya tabangan ko. Inanong ko, nanood kayo parehas? Oo, nga naman. Kaya ba nakita mo sila ba nag-aaway pero friends lang? But you know what? Praise God for the fellowship of the believer. Why? Karamihan ng aking mga members ngayon, Bicol. Okay? So makita natin, iba-iba. Pero nagugulat ako dahil iba-iba tayo, pero pag nandiyan na tayo sa loob, pumapayapa ang lahat. Amen. Gusto na rin ipakita. These are people with different upbringings. But when they gather together in the name of Jesus, they will be one in Jesus' name. Amen? Now, meron pa akong importanteng mensahe para sa mga leaders at mga members. The purpose of the fellowship of the believers is to strengthen each other. Mga leaders, lang leaders at saka mga members, magsabi ng amen? Amen! Thank God for your pastor that God had assigned in your life to guide you and to guide you. Amen! Magpasalamat po kayo kasi napakapalad yung mga tao, mantakin mo, naglagay ang Diyos ng gagabay sa iyo. At yung gabay na gagamitin ng pastor, gabay na galing sa Diyos. Pwede pa mamaya, bago kayo umuwi, lapitan nyo naman yung pastor nyo. Okay? Pasalamatan nyo sila. Amen? Maganda yung pagpasalamat mo. Pagkamay mo, hallelujah. May aligasgas. Sigurado nyo yung aligasgas na hindi siya mamasuntok sa saging, ha? Ayun isang pastor, preach siya sa probinsya. Alam mo niya, pasiklab, galing Manila eh. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay duya. May dalawang story short. Alam mo na, binigay na. Okay? Binigay na yun, yung love gift. Pastor, pag ang pastor, pagka ako ng love gift yan, mag-CR agad dyan. Eh, walang CR doon. So, pumunta sa sagingan. Doon binuksan. Tingin 20 pesos. Sinapok yung saging. Pagkasabi mo sa katabi mo, pag nagbigay ka kay pastor, huwag yung mamasapok sa saging. Alam mo, pag mga pastor nagkukwinton, humirit yung isa. Eh, wala nga yan sa'yo. Ha? Bakit? Nag-speak din ako. Binuhon pa ako. Ugal-ugal ako eh. Hallelujah! Ang Diyos ay mabuti! Siyempre, kumamay. Pagkamay, aligasgas. CR ulit. Pagbukas, prayer request.
sabihin mo. Kalapit ng prayer request. Yung tunay. Okay? Of course, this is a balanced teaching. Pastors, let's thank God for our leaders who helped us, the members who supported us to finish our assignment. Wala po, in behalf of my co-pastors, we would like to thank you for supporting us. Oh. Bakit ba para pa kami nagsalita na hindi totoo? Ang ganda ng intro ko eh. In behalf of my co-pastors, we would like to thank you for supporting us. Okay? Ganito po ang trabaho natin sa loob ng church. Sa akin po, pinapasalamatan ko both good and not good. Why? Yung mga mabubuting leader at mabubuting members, they encourage me to pursue and finish the assignment. Yung mga matigas ang ulo, I thank them because they sharpen me. They sharpen my character. They sharpen me. Lalo akong nabibuild. Actually, ang mga pambuild sa mga pastor, yung mga pasaway eh. Pero tatsakin ko sa inyo, tingin, walang bibigyan. Pag hindi ka tumigil, isang bala. So this is our teamwork. Strengthen your pastors. That is why there's a fellowship of believers. Last but not the least, hallelujah. Abot po ako. It's awesome promise. And sabi ni Lord, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. Nagtaka ako sa NIV, pag tinaliit yung mansion. Ginawang rooms. Okay, and sa ano yan eh. If that were not so, what I have taught, tama ba pastor? Mansions na talaga eh. Okay? If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Amen. Look at me. Pag ang politiko nangako, ipapasimento kong daan, ipapasimento ko kayong lahat. Kapapano ho, pero pag ang Diyos nangako, hallelujah, tuloy-tuloy. One day, we will leave this temporary shelter and we will migrate doon sa ating tunay na tanghayan. Amen. Malakas mo palakpak. Ready na video? This is my prayer before I end, and we will sing that song, Thank You, Lord. But before that, let me show this video to you. Ito dapat ang picture natin sa loob ng church. Mayroon ba yung sounds? Huwag ko na rin magka-sounds. Okay? Ganito natin labanan si Satanas. Ganito tayo magsama-sama, magtulong-tulong. Wala na? Okay, musicians, ready na? Lahat ng musicians, ready na? Ready na, ready na. Para habang hinihintay na. Praise God. You know, balanse ang ating turo dito. Pastors and workers should work together. Amen? Laging tandaan, ang binigyan ng assignment, pastor. Klaro po. Kaya nagtataka ako sa iba. Sabi ng pastor, ito pinakita sa akin na vision. Tumindig isang leader. Pastor, may vision din sa akin. Sabi ng isa, kung meron kang vision, meron din ako pastor, so lahat sila puro vision. Isa lang ho, ang vision na dapat masunod. Ito po ang ating video na nagpapakita po, The Power of One.
Wow. Oh, my soul. Kaya na ba? Saan natin? Pagkatapos saan? Pagkatapos sa video? Sa kantay? Okay. Kahit gaano kalaki ang kalaban natin, ano mang pananakot sa atin ni Satanas, when there is unity in the body of Christ, we'll fight you, Satan. We will conquer because Jesus. Okay? Tumayo po tayong lahat. Kawitin natin ang thank you.